Yung hindi ka bumababa ng kusina kasi madaming pagkain doon. Ginawa na nanay ko, inakyat yung pagkain. Inakyat sa kama. Palayok. Lalagyan na ng basahang basa. Tapos lalagay yung kamote sa ilalim. Kaya pag naluto siya, ang bango. But I will not eat. Pabaya pa kakain. Yan yung problema ko pag fasting. Nagluluto nanay ko ng masarap. Sinigang na baboy, sinigang na pata. Sinigang na hipon. Bukas daw sinigang na hipo. Tapos ang dalas niya pa mag-spaghetti. Oh, paano ka ba nang papayat ito? Oh, hindi ka na papayat pag ang kasama mo talaga sa bahay nanay mo. Ay, nako. Ikaw, gusto mo ng kamote? Gusto niyo ba ng kamote? Ma, turuan mo raw sila paano ito ilaga. Sige, may turuan mo, ma. Ma, Oh, para daw ilaga yung kamoting masarap. hugasan niyo mabuti yung kamote. Lagay sa panayo. Pagkalagay sa palay, ano ba yan? Ano yan ba? Paano? Tingnan mo may tsura ko, oh. Paano? Pagkalagay ng kamote Huwag ka sa malikot. palayo, Oh, tapos? lagyan ng basahan basa sa ibabaw, yung malinis, hindi basahan pamunas ha. Oh, tapos huwag ka malikot. No? Tapos ano? Basahan malinis nga, yung puting basahan. Basa yun, basa. Oh, basa. Yun ang ipapatong mo sa ibabaw, tapos mahina lang yung apoy. Okay. Hindi malakas, kasi masusunog yun dahil nasa palayok. Ganun. Paano masabi luto na? Pati basahan, luto na? Hindi. Tuyo na yung Siyempre, basahan? tataas mo yung basahan, tutusukin mo yung tinidor. Kung Eh, pag ano hindi na. pa, lalagyan pa tubig ulit. Hindi. Oo, wisikan mo lang siya. Kahit na hindi mo lagyan, Wisik-wisik maluluto lang. siya ng kulo. Tingnan nyo ginagawa ng nanay ko pag nandito sa bahay yan. Walang ginawa kundi magtupi ng mga damit ko. Ayan, ganyan ang ginagawa. Yan ang maganda kapag may nanay ka, di ba? Pinagawaan mo ng ganito eh. Inaasikaso ka talaga mula pagkain. Tsura ko. Inaasikaso ka mula pagkain. Damitan mo, labahan yun. Kapadadalang ka na ng pagkain, kahit nakahiga ka pa. Kasi kapag wala tayong trabaho, syempre, anong gagawin mo? Di mahiga ka ng mahiga. Kasi wala akong kilay. Madilim dito sa kwarto eh, kaya ganyan. So kapag walang pasok tulad ngayon bakasyon, so anong gagawin mo? O di sa bahay ka lang, matulog ka. Lumalabas lang ako pag kinakailangan mag-pick up ng documents sa BIR, sa RD, or sa DAR. Noong nakaraan sa DNR Pampanga ako. Pero dahil ngayon, wala tayong transactions. Ang next transactions ko ay next week Tuesday. Magbabayad ako ng CGT sa DST sa BIR. Saka transport tax sa Kapitolyo, no? Tapos baka by next week Thursday naman sa DAR Baliwag. But I'm not sure yet kung kailan darating ang happy ng DAR para i-sign nung operation department yung DAR application ko. So, as of today, wala pa rin akong kilay. Nagpa-laser kasi ako eh. Pina-laser ko, pinatanggal ko yung microblading. So, naka-6 na sessions na ako. Hanggang ngayon, di pa rin nabubura. Grabe, ang mahal ng kilay na to. Actually, itong kilay na to, 17,000 to eh. Yung fiber eyebrows. Dami ko ng white hair. Yung fiber eyebrows ay 17,000. Tinatanggal ko yung luma, yung microblading. So, hindi pa siya natatanggal. Naka 6 sessions na ng laser, di pa rin natatanggal. Mahal magpa-laser ng microblading kasi tattoo talaga yun eh. So, ang tagal na. Naka 6 sessions na ako, di pa natatanggal. Ang mahal pa ng pamasahe going Manila. Joyride ko, 1,000 balikan. So, imagine, 6 balik na ako doon. So, 6,000 na, pamasahe pa lang. Nagbibigay pa ako ng tip kada punta ko. 1,000 bibigay ko pamasahe. Pag merienda dun sa mga staff, no, nung clinic. Kaya, imagine kung 6 na balik na ako. So, pamasahe 6,000 plus 6,000 din sa tip. 12 mil, dun pa lang pamasahe pa lang sa tip. Tapos, di pa nakakabit yung kilay. By April 27, hoping last, ko na yung session sa laser. Sabi ko, chika.